Jesus, we enthrone you. We proclaim that you are King, standing here in the midst of us. We raise you up with our praise, and as we worship, build the throne. And as we worship, build the throne. And as we worship, build the throne. Come, Lord Jesus, and take your place. And as we worship, build the throne. And as we worship, build the throne. And as we worship, build the throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Come, Lord Jesus, and take your place. Ibinigay sa atin ang mga sandaling ito upang idulog sa Diyos ang ating sarili dahil sa mga kakulangan at kasalanang ating nagagawa. Sa gitna ng katahimikan ay siwalat natin ito sa Diyos at hingin natin ang kanyang kapatawaran. Ang handog na nakalulugod sa iyo ay pusong mapagpakumbaba at nagsisisi sa kanilang kasalanan. Ito ang handog na hindi ninyo tatanggihan. Salamat sa inyong pagpapatawad. Purihin ka, O aming Diyos. Ang iyong puso kaya'y nalinis na sa dugo ng Korderong banal. Ang tiwala mo kaya'y nalagang na sa dugo ng Korderong banal. Salamon kay Rumi, nahugasan na ba sa dugo? Ang iyong puso kaya'y nalinis na, nahugasan na ba sa dugo? Purihin ninyo ang Panginoon, kayong nasa buong kalupaan, kayong malalaking hayop sa karagatan at lahat ng nasa kalaliman ng dagat. Purihin ninyo ang Panginoon, mga kidlat, niebe, mga ulap at malalakas na hangin na sumusunod sa kanyang utos. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bundok, mga burol, mga punong kahoy, lahat ng mga hayop, maamot, mailap, mga hayop na gumagapang at lumilipad. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong mga hari, mga pinuno, mga tagapamahala at lahat ng tao sa buong mundo, mga kabataan, matatanda at bata. Lahat ay magpuri sa Panginoon dahil siya'y dakila sa lahat at ang kanyang kaluwalhatian ay nasa ibabaw ng langit at lupa. Nakilala ko si Kristo ng pag-asa'y natingin. Buhay ko'y kanyang binago.
kami at naninikluhod sa iyong presensyang banal upang ihayag ang aming mga pasasalamat at pagpupuri dahil sa ikaw ang Diyos na nagbibigay buhay at ng kasaganaan nito. Huwag nawang magmaliw ang iyong pakikiisa sa amin upang sa buong panahon ng aming pagsamba ay maranasan namin ang iyong paggabay at pag-ibig, samantalang pinagtitibay namin sa aming mga puso ang mga salitang mahahayag sa umagang ito upang lalo kaming maging magsumikap na makagawa ng mabubuting bagay para sa iyong kaluguran. Amen. Dumako tayo sa mga pagbabalita at malasakit ng Iglesia. Una, nasa ikapitong Sunday na tayo sa Kingdom Tide Season at pinagdiriwang natin ngayong linggong ito ang pag-alaala sa banal na hapunan. Ang buwan ng Oktubre sa kalendaryo ng UCCP ay itinalaga bilang Indigenous Peoples Month at sa Christian calendar ang October ay itinalaga bilang Pastors Appreciation Month. Bagamat para sa UCCP, ang binibigyan natin ng pagpapahalaga ay ang lahat ng mga manggagawa. Kaya tinatawag natin itong Church Workers Appreciation Month. Sana'y maging makabuluhan sa atin ang mga nabanggit na lundo ng pagdiriwang. Ikalawa, patuloy pa rin ang pagtaas ng bilang ng mga COVID-19 cases. As of Friday morning, October 2, nang isinasagawa ang video recording na ito, mayroon ng 34,481,689 ang mga katao all over the world ang nag-positive sa virus. Umabot naman sa 1,027,653 ang nasasawi, samantalang mayroong 25,670,615 naman ang nakaka-recover. Sa ating bansa, 314,079 ang actual COVID-19 cases. Mayroong 254,223 na ang naka-recover at mayroon namang 5,562 na ang fatalities. Kaya, mga minamahal, manatili tayo sa pag-iingat sapagkat mailam ang karamdamang ito na maaaring maghawa kahit walang nakikitang symptoms sa mga nabibiktima. Please continue to obey the necessary health protocols being imposed by the IATF. Pangatlo, noong Huwebes, October 1, ang lupon ng diakono sa pamumuno ng kapatid na Luz Reyes Adalia, our Financial Secretary, baging si Sister Baby Salasa at Sister Vilma Pakinggan na mga kaalip ng Board of Deacons at sa suporta ng kapatid na Rowena Pakinggan Langkay na siyang Church Treasurer ay nagsagawa ng paglilikom ng mga ikapu, iba't ibang uri ng offering, pledges at maging ang tugon sa pangingilak para sa pisikal na paggawain ng Iglesia sa mga nakalipas na buwan hanggang September. Hindi kami nagsasawang mag-remind na ang pangungulekta ng mga nabanggit na pagbibigay ay minsan sa isang buwan isinasagawa. At ito ay sa tuwing first week of the month. Maraming salamat sa mga nagsitugon sa ating fundraising campaign sapagat ang inyong pong mga giving patungkol sa sanctuary renovation and reconstruction ay malaking tulong upang maipatapos po natin ang kabuuang proyekto. Ika-apat, kung lulubin ng Diyos ay makapagsisimula na tayo ngayong October ng limited face-to-face big gatherings sa ating mga facilities. Subalit inaasahan pa rin natin na susunod tayo sa atas ng pamahalaan na ipagbawal ang pagdalo ng mga senior citizens, that is those who are 60 years of age and above, at ang mga minors mula 20 years and below. At ipatutupad ang physical distancing, wearing of face mask and face shield, taking thermal scan, proper way of washing hands, at ang pag-disinfect ng ating mga sapin sa paa. Kalima, dahil po sa still ongoing restrictions, patuloy po natin isasagawa ang ating mga pananambahan at
pananalangin using various social media platforms and live streaming applications kagaya ng FB Messenger, Video Chat, FB Room, Google Meet, Zoom Virtual Conferencing, Open Broadcaster Software o OBS, at iba pa. Humihingi lamang po kami ng paumanhin kung may mga pagkakataon na nadidelay ang premiering at live streaming dahil sa mahinang speed ng internet service at kakulangan pa sa mga kaalaman ng pagsasagawa ng mga necessary procedures. Sa kalaunan, magagamit na rin po ang mga nabanggit sa mga pagpupulong, fellowship, devotion, Bible study ng mga lupon at mga organisasyon. Ika-6, again, we are reminding everyone na huwag po nating kalilimutan na gamitin ang bawat pagkakataon upang makipag-ugnay sa ating mga kapatiran gamit ang ating mga cellular phones, landlines, tablets, laptops, and desktops upang tayo ay makipagpanalanginan sa kanila at makipagkumustahan tungkol sa mga kaganapan sa ating mga komunidad at kapaligiran. Pagpito, atin po kalalahanin ang lahat ng may karamdaman na kahanin po ng Iglesia, gayon din ang ating mga mahal sa buhay at kapamilya upang sila ay atin po maidulog sa Diyos sa pananalangin. Ika-8, patuloy po natin inalangin ang UCCP at the buong Christian School sa panahon ng pagkapatupad ng mga bagong sistema ng pagtuturo at pagkakatuto ng mga pag-aaral gamit ang online, modular at blended learning. Sa kasalukuyan, meron na tayong 152 enrollees. Samantala, magbubukas ang mga public schools tomorrow, October 5. Sana'y maging matagumpay ang pagharap sa mga new normal sa larangan ng edukasyon. Pangwalo at panghuli, ang magiging tagapagsalita sa susunod na Sunday, October 11, ay ang DM Samuel Vehemente Guerrero. Marami pong salamat. May the good Lord bless and keep you, whether near or far away. May you find that long-awaited golden day today. May your troubles all be small ones, and your fortunes 10 times 10. May the good Lord bless and keep you till we meet again. After all these years, how could I not do this all over again? After all these years, to come and stand before the Lord, my children, and pray. And through the trials, fears, the smile and tears, the Lord has seen us through. So after all these years, how could I not say I still do?
po sa ating lahat. Isang panibagong araw na naman ang ibinigay ng Panginoon sa atin para tayo ay magkapagsama-samang muli through our online worship. At pwede po ba natin sabihin lahat na thank you Lord. Thank you Lord sa araw-araw na paggabay, sa araw-araw na pagbabantay sa atin simula pagtulog at pagising, sa araw-araw na hindi niya tayo pinabayaan bagaman maraming pagsubok, alam natin na kapag tayo ay nasa Kanya, maginhawa pa rin ang buhay. Hindi po ba? Amen. At patuloy po natin na papurihan siya. Tayo po ay umawit on eagle's wings. Here
Malugod kaming dumudulog sa iyo, O Diyos, bilang isang kalipunan upang ialay ang aming mga pasasalamat at pagpupuri kaya hindi ng aming mga hinaing at maging ang aming mga pakikipamagitan para sa iba. Nababatid namin na hindi nalilingid sa iyo ang lahat ng mga nangyayari sa amin dahil ikaw ang Diyos na nakababatid ng lahat ng bagay. Sa panahon ito na kami nagpapatuloy sa pagharap sa kahirapan dahil sa pandemyang COVID-19, huwag mo kaming pababayaan. Inaasahan namin na sa aming patuloy na pagkapit sa iyo ay hindi mo kami iiwan at iingatan mo kami sa iyong kanlungan. Ikaw ang aming kanlungan at buong naming patibay. Kung kami palig sa iyo, sino pa ang mananaig sa amin? Napakarami ng mga tao, O Diyos, sa mundo ang naapektuhan ng COVID-19. Sa kabuuan, 34,481,669 positive cases, may kasalukuyang 7,783,401 na hindi pa gumagaling. Dito po sa aming bansa, may 314,079 na ang nagiging positive at may 54,294 pa ang nasa active cases. Tulungan po ninyo ang mga gumagawa ng efforts upang makapag-develop na ng bakuna para sa pandemya ito. Patuloy din po sanang sumunod sa mga pinaiiran na protocol ang mga mamamayan upang hindi sila makadagdag sa bilang ng mga mahahawakan ng COVID-19. Sa kabila po na ang bansa ay nasa ilalim pa rin ng iba't ibang antas ng quarantine, magkaroon nawa ng pagkakataon na makarecover ang aming bansa sa larangan ng industriya at kalakalan. Makasapat nawa o Ama ang ihahaing pagkain sa bawat hapag ng 109 million Filipinos. Inaasahan namin na iyong bibigyan ng pabor ang mga birthday celebrants namin at ang mga wedding anniversary celebrators sa buong isang linggong lilipas. Manalig nawa sila sa iyo at maranasan ang iyong pagliligtas samantalang ipinagkakaloob mo sa kanila ang kanilang mga mithiin sa buhay. Marami pa rin sa mga simbahan at bahay dalanginan ang hindi pa nagsasagawa ng face-to-face limited mass gatherings. Bigyan mo, Panginoon, ang karunungan ang bawat isa upang piliin namin ang mas makabubuti lalo na may restrictions pa rin sa mga 60 and above at sa mga below 21 years of age. Matugunan nawa ang lahat ng needs ng iyong iglesia dito sa Anabu, lalo na ang natitirang gastusin sa pagpapagawa ng sanktuaryo. Pinagpapasalamat namin ang mga kaanib na patuloy na nagtatapat sa kanilang mga pagkakaloob. Igawag mo rin sa aming paaralan ang UCCP Anabu Christian School ang binibiting normalization ng paggamit ng mga makabagong pamamaraan ng pagtuturo gamit ang V-Smart online platform at ang mga modules na inihanda ng mga guro para sa kanilang mga mag-aaral. Ipagalaw mo sa mga guro ang katiyagaan samantalang nagsasakripisyo sila sa pagtanggap ng binawasang benepisyo. Iparanas mo sa aming bansa ang kapayapaan. Pangunahan mo ang mga namumulong. Patuloy nawang mahayag ang ebanghelyo ng kaligtasan sa mga leader ng bansa sapagkat pinagpapala mo ang bayan na ang kanilang Diyos ay ang Panginoon. Idinadalangin din namin sa iyo ang iyong hinihilang na bayan ng Israel. Alam namin mahalaga siya sa iyo at ang kaganapan ng lahat ng bagay ay mangyayari doon sa pinakasentrong lugar ng Israel, ang banal na lungsod ng Jerusalem. Maging mapagbantay nawa kami sa mga pangyayaring may ginaalaman sa Kanya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come,
into temptation, nor deliver us from evil. For thine is thy kingdom, and the power, and the glory forever. Ang ama'y papurihan at ang anak Espiritu, buhat pa sa unang mula, ngayon magpakailanman. Walang hanggan. Amen. Amen. Atin pong buksan ang ating mga Biblia sa Aklat ng Marcos, Kapitulo 1, talatang 9 hanggang 11. Ganito po ang sinasabi. Ang pagbautismo kay Jesus. Nang panahong iyon, dumating si Jesus mula sa Nazaret sa Galilea at siya'y binautismohan ni Juan sa Ilog Jordan. Pagkaahong ni Jesus sa tubig, nakita niyang bumukas ang kalangitan at bumababa sa kanya ang Espiritu na tulad ng isang kalapati. Narinig niya ang isang tinig na mula sa langit at nagsasabing, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Pinagpala na po tayo sa pagkarinig at pagkabasa ng kanyang salita. Ang iyong salita, O Diyos Ama, ay pagkain ng aking kaluluwa, ilaw ng buhay ko't
Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Darako po tayo ngayon sa pagbabahagi ng mensahe ng Panginoon para sa ating kapakinabangan at para sa ating lalo pang pagtitibay sa pananalig sa Kanya. Ngayong humaharap tayo sa mabibigat na mga problema at suliranin, pangunahin na po dito ang COVID-19. Tayo po ay sumadaling manalangin. Ingatan mo kami, O Diyos, sa mga panahon ito na kami nasa aming kanyang tahanan upang sa pakibahagi po namin sa pagbubulay sa iyong mga salita sa panahon ng pananambahan ay mahayag ang iyong layunin para sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang teksto po na pinagbatayan ng ating sermon sa umagang ito ay ang ginawang pagbabautismo kay Jesus sa Ilog Jordan sa pamamagitan ni Juan na tinatawag na John the Baptist. Sa Tagalog po, si Juan na nagbabautismo. Nais ko pong iugnay ito noon sa papaano ba sa pamamagitan ng pagbabautismo kay Jesus ay sinimulan niya ang kanyang pagtugon sa gawain na iniatang sa kanya ng ating Diyos Ama sa langit. Para sa atin, ano pa ang nagiging paghahanda natin sa ating mga buhay kung tayo isang lingkod ng Diyos o isang mananampalataya sa isang mas epektibo o mabisang ministeryo? Paano ba tayo nagmula sa ating paglilingkod? Marahil, una sa lahat ay nagkaroon tayo ng pagtanggap sa Panginoong Hesus bilang Siya ay ating Panginoon at Hari at tagapagligtas ng ating buhay. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na ngayon tayo ay ginagamit na ng Diyos sa iba't ibang kaparaanan sa mga gawain sa Iglesia para sa Kanyang kaluwalhatian. Ano ito na maaaring gawin ng isang ordinaryong individual na mananampalataya? Kung papaano siya ay magiging kagamit-gamit sa Diyos. Magkaroon ng isang kapanapanabik na uri ng paglilingkod bilang Kanyang tagasunod. At ano ang maaari pa natin gawin sa panahong narito tayo sa ganitong uri ng kabigatan? Mayroon pong 4 na mga kataga na magsasabi sa atin kung ano ang kahalagahan ng tinatawag na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Lahat tayo ay nais na masangkot o
makaugnay sa mabisa at maayos na paglilingkod. Ngunit, sasabihin ko sa inyo, at ito naman ay hindi nararanasan ng lahat, hindi tayo perpekto o ganap sa mga panahon ito. Kaya naman, sa pamamagitan ng kakayahan na binigay sa atin ng Diyos, ito man ay mga talento o espiritual na kaloob, naway gamitin natin ito ng puspusan upang ang pagpapalaganap ng kanyang paghahari ay hindi lamang tayo ang makaranas, kundi maranasan din ng iba na ngayon ay naghahanap pa rin ng mga katugunan sa kanilang mga katanungan. Ang Panginoong Jesucristo ay gumawa ng isang hakbang. At ito ay ang pumunta siya kay Juan na nagbabautismo upang siya ay magpabautismo. Kaya ang unang salita na mapagtutuunan natin ng pansin dito ay yung kanyang action. Ang pagsunod sa pamamagitan ng kanyang ginawang action. Obedience through action. Sa mga binasa nating talata, alam natin na ang Panginoong Jesucristo ay hindi naman siya nagkasala, sapagat siya ay Diyos na nagkatawang tao. Ngunit, nang lumapit siya kay Juan na nagbabautismo, kung saan tinanong siya ni Juan, di ba ako ang kailangan mong bautismuhan at hindi akong magbautismo sa iyo? Ngunit, ang tugon ng Panginoon sa kanya, kailangan mangyari ito upang matupad ang kalooban ng Diyos at mahayag ang kanyang katuwiran. Si Jesus ay hindi nagkasala, ngunit kinakailangan gawin niya ang pinagagawa sa kanya ng Panginoon. At ito'y sa pamamagitan ng pagpabautismo kay Juan na nagbabautismo. Dito nagkaroon yung tinatawag na pagbubukas ng pintuan ng gagawing ministry ni Jesus habang siya'y nandito pa sa lupa. Kaya yung baptism para sa kanya, ito yung the one very important event na mag-a-usher in doon sa kanyang earthly ministry. Kaya naman pumayag din si Juan. Si Juan ay nagbabautismo at ang kanyang bautismo ay para doon sa mga nagnanais magbalik loob at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Ngunit si Jesus, bagamat hindi siya nagkasala, pinakailangan na gampanan niya o gawin niya ang iniuutos o tagubilin ng Ama. At ang tagubilin ito, una sa lahat, siya ay daraan sa ritual ng bautismo doon sa Ilog Jordan. Kung ang isang bagay ay mula sa Diyos, ito ba ay hindi natin dapat gagawin? Ang ginawa ni Jesus ay nagpabautismo siya sapagat ang utos, ang tagubilin ay galing sa Diyos. Sa ating mga kapatid, kaibigan ko at mga minamahal, maraming mga tagubilin sa atin ng Diyos. Maraming mga inuutos sa atin ng Diyos. Ngunit, sinusunod ba natin ang mga pag-uutos ng ating Panginoon? Kaya, nakasalalay din sa pagtatanong ko ito ang kalalagayan ng ating buhay pananampalataya. Ako po marahil ay masasabi ninyong mahabang magsermon, pero hindi po ako nagsermon na hindi galing o aking kinuha at pinagmuli-mulian at pinagbulay-bulayan mula sa salita ng Diyos.
na siyang dapat gawin ng isang mangangaral. Kaya po, kung pag-uusapan ang obedience, kinakailangan humakbang ka, sumunod ka, gumawa ka. Hindi lamang mabubuksan ang iyong dalawang tainga sa pagdinig o paggamit ng iyong dalawang mata sa pagtingin. Binigyan ka rin ng isang pag-iisip na kaugnay ng iyong puso upang hindi lamang sa pamamagitan ng labi ay papahayag mo ang patungkol sa Diyos, kundi makitang ang mga kapahayagang ito ay iyo rin isinasabuhay. Pangalawang kataga na kaugnay ng pagsunod ay ang tinatawag na identification. Pagsunod sa pamamagitan ng pagkakakilanlan. Nakilala si Jesus kung ano ang ginagawa ng Diyos. Kung ano yung isinabuhay ni Jesus sa lupa, yun din ang mga nais ng Diyos na gawin ng tao. Kaya nga nang sinabi ni Felipe, nang tinanong niya ang Panginoong Jesucristo patungkol doon sa tanong na ipakita niyo sa akin ang Ama, ang sabi ni Felipe, ng Panginoon kay Felipe, di yata Felipe, matagal-tagal na rin tayo magkasama, pero hindi mo pa ako kilala. Ako at ang Ama ay iisa. Ako at ang Ama ay iisa. Ngayon dito sa bautismo, paano natin malalaman yung identification? Paano pagkakilala kay Kristo doon sa pagbabautismo? So pag binasa natin ang buong passage, sa pag-ahon ni Jesus mula doon sa tubig, o habang naroon pa siya at nasa prayerful mood nang siya'y binautismuhan, may nagsalita at narinig ito, kaya ito ay nasulat. Ano ba ang sabi doon sa bahagi iyon? Ikaw ang aking anak, na lubos kong inalulugdan. So, may nagsalita at ito ay ang Amang nasa langit na nagsasabing, you are my favored son. Ikaw ang anak kong pinalulugdan. So, andoon yung identification, yung pagkakilala. Kaya naman, paano ba tayo nakikilala ng marami sa ating pagiging mananampalataya? Ito ba'y dahil miyembro tayo ng UCCB Anabo Evangelical Church? Ito ba ay dahil sa ikaw ay miyembro ng United Church of Christ in the Philippines? Isa sa mga mainline denominations na nagtataguyod ng ebanghelikong pananampalataya. Well, bahagi iyon sa pagkakilala sa atin. Member pala siya ng UCCP. Ako member ako ng Assembly of God, sabi ng isang kaibigan. So ito isang kapahayagan ng pagkakilala kung sino tayo. At may mga pagkakataon sa pamamagitan ng ating kani-kanyang mga kultura at mga iba't ibang religious background, nakikilala tayo. Mayroong malabis ang kagalakan sa pagpupuri sa Diyos. Lumulundag, sumasayaw, pumapalakpak, umahalakhak. May holy laughter pa nga. Mayroon namang hindi mahulugang karayom, ika nga, yung lugar na pinagdarausan ng pananambahan, sapagkat sinusunod nila yung sinasabing, be still and know that I am God. Tahimik lamang. Meron kang mga ngaral na may programa sa telebisyon, pero hindi ipinapakita na sila'y nananalangin in public or on TV. Kasi sinusunod nila yung sinasabi sa Biblia,
Huwag kayo mananalangin, dumako ka doon sa isang silid na kung saan sa lihim ay doon mo katagpuin ng Diyos at manalangin ka sa lihim, kausap siya. So, iba't iba ang pagkakakilanlan sa atin. Pero iisa ang dapat na manatili sa pagkakakilanlan sa atin. At ito ay tayo ay isang Kristiyano, tagasunod ni Kristo, binubulay ang kanyang mga salita, at ito'y isinasabuhay. Kaya nga, pag tayo ay pumunta sa ibang lugar, sa ibang dako, kahit hindi tayo kilala, pero kung tayo ay makapagsalita, at kung tayo ay tumindig at magbihis ng ating mga pananamit, ay masasabi noong taong yaon, Christian ka, ano? Paano mo nalaman? Ay sapagat nakikita ko sa iyong tindig, sa iyong pananalita, sa iyong pananamit, na ikaw ay isang taong inirang ng Diyos. Kaya, huwag natin bigyan ng confusion yung maraming sumasaksi sa atin. Kasi sabi sa Hebrews, tayo napapalinira ng maraming saksi. Hindi lamang yung mga nauna ng tinawag ng Diyos, kundi yung mga taong nagnanais na makitang tayo ay babagsak, tayo ay matatapa, sapagkat hahanapin nila kahit na ang pinakamaliit na kamalian na makikita sa isang mananampalataya, ito ay kaniyang bubusisiin. Pero salamat sa Diyos, sapagkat ang Diyos natin ang Diyos na nagpapatawad sa ating mga kasalanan. At hindi na ibibilang sa atin ang mga kasalanang nagawa natin, ngunit atin na itong tiniligdan nang makilala natin si Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Kaya pagdating natin doon sa pagharap sa Panginoon, hindi magiging isang napakahalagang bagay kung anong religion meron ka. Hindi tatanong sa iyo, ikaw ba'y Baptist? Ikaw ba'y Reformed? Or ikaw ba'y hindi ka na na-Reformed? Ikaw ba'y isang Pentecostal? Ikaw ba'y isang Charismatic? Hindi iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay makita tayo ng Diyos na sa pagtindig natin doon sa kanyang harapan ay sasabihin sa atin, good and faithful servant. Ikaw na binigyan ng mga bagay kahit maliliit, ito'y pinagyaman mo, pumasok ka sa aking kaharian at bibigyan kita ng mas malalaking mga bagay na hindi mo inaasahan. Kaya kinakailangan sa pagsunod sa Panginoon, naroon din ang ating identity. We work everything. We do everything because we are Christians. Secondary to that, we do these things because we are a member of the church. At ang iglesia nga natin ay ang UCCP and Evangelical Church na kabilang sa Middle Luzon jurisdiction ng ating United Church of Christ in the Philippines. Ang pangatlong kataga o salita na iniugnay natin doon sa obedience ay yung acceptance, pagsunod sa pamamagitan ng pagtanggap. Obedience through acceptance. Habang tinitingnan natin yung account sa Biblia, sa masunuring pagsuko at pagpapakilala ni Jesus, hindi lamang sa kanyang sarili, kundi para maipakilala niya ang Ama, nagkaroon ng pagpapatunay ang Diyos sa pamamagitan ng pagkilala at pagtanggap. Yung mga alagad na sumunod sa kanya, isang paraan yun para maipahayag na may mga tumanggap sa kanyang turo, tumanggap sa kanyang aral. Subalit sa abano, mga taong nandiyan na halos araw-araw ay inaaralan ng salita ng Diyos, ngunit mistulang walang pandinig upang tugunin ang napapanahong tawag
tungo sa kaligtasan at pagkalayo sa kapahamakan. Kaya, nang sinabi rin noong salita, ito ang aking anak na kinalulugdan. Ito ay isang acceptance. Ito yung acceptance na ibinahayag ng Ama sa Langit patungkol kay Jesus. Tayo kaya, are we accepted also by Jesus? Tayo kaya, are we also accepted by our co-believers in the Lord? Nakakalungkot nga lamang na sa lahat ng uri ng pamumuhay, sa loob man o sa labas ng simbahan, mayroong tinatawag na prejudice. Mayroong tinatawag na hindi tamang pagtingin sa mga tao. At minsan nga pati nga ang mga lingkod ng Diyos ay nawiwikaan patungkol sa kanilang pakikipag-ugnayan sa kapwa. Lalo na po ngayon sa panahon ng pandemic, napakaraming mga bagay, lalo na po sa isang tao na nasa gulang na 60 pataas, kung papaano niya gagawin ang mga bagay-bagay. Meron po akong isang kilala na hindi iba sa akin ang payat-payat na ngayon. Hindi ko nakita siya nung araw na siya'y payat na payat. Tinatnan pala siya ng depression. Dahil sa nawalan siya ng trabaho, nawalan siya ng ikabubuhay, at umaasa lamang siya sa tulong ng kanyang mga anak. Ngunit hindi naman siya makapagdedemand, siyempre, naroon pa rin ang pagkapahiya. Pero nais niya na siya ay mamuhay na mayroong pagtanggap ng lipunan na kanyang ginagalawan. Minsan, ang nakikita po ng tao ay yung mga kahinaan. Hindi nakikita yung mas malaking bahagi ng mga bagay na kanyang nagawa para siya ay tumanggap ng karampatang pagkilala. Bagamat sinasabi sa banal na kasulatan na kapag nagbigay ang iyong isang kamay, ay huwag na sana itong malaman pa ng isa pang kamay. O huwag nating ipapangalandakan yung ating mga nagawa na, sapagkat kung magkakagayon, tatanggapin natin ang ating gantimpala. Hindi na doon sa presence ng Panginoon. Ang akring ba natin ay nandito sa lupa? Wala. Ang pagtanggap natin ng ating mga putong, ng ating mga korona, ay doon sa presensya ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya naman, kung tayo man ay nagkakaroon ng mga pagkukulang at nagkakaroon din tayo ng mga kalabisan, tanggapin natin na mga ito'y bahagi ng kung paano tayo magkakaroon ng matibay na ugnayan sa Diyos. Kung kinakailangan na tayo ay kumilala, na tayo ay hindi karapat-dapat, tanggapin natin yun. Kung tayo ay karapat-dapat at dapat tayong tumindig sa katotohanan, tindigan natin yun na mayroong pananalig sa Diyos na siya ang gagawa para sa ating. Tandaan po natin, wala pong makakahalintulad yung pagtanggap sa atin ng Diyos. Lahat tayo nag-aangkat na matanggap para sa kung sino tayo. At tayo tinatanggap ng Panginoon. Kahit nga tayo makasalanan pa sinabi niya, while you were yet sinners, Christ died for you because He loves you very much. Salamat sa pagtanggap na ito ng Panginoon.
At kung tinatanggap natin ang ating mga sarili kung sino tayo, madali nating gagawin at isasabuhay ang kalooban ng Diyos para sa atin. Ang pang-apat at panghuling bagay na pwedeng maranasan natin na iniugnay doon sa pagsunod ay yung empowerment. Empowerment through obedience. Pagbibigay ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsunod. Kung itutuloy natin yung mga talata diyan sa ating passage, pagdating sa verses 12 and 13, ito yung katumbas o kapareho noong account sa Matthew chapter 4, kung saan matapos ang baptism ni Jesus, siya ay dinala ng Espiritu saan? Sa ilang, upang doon siya ay subukin. Kaya mababasa natin sa mga account na ito sa Gospels, doon sa talatang 10, sinasabi sa atin, sa ating teksto, na sa gitna ng gawain ito ng pagsunod, ang langit ay bumukas at ang Espiritu ng Diyos sa hugis ng isa o sa anyo ng isang kalapati ay bumaba kay Jesus. Siya noon ay pinahiran para sa kanyang gawain. Inanoint ang Panginoong Jesucristo ng Espiritu ng Diyos para sa kanyang haharaping mga gawain. Kaya nga, ang Panginoong Jesucristo, matapos siyang bautismuhan, siya ay puno o puspos ng banal na Espiritu, siya ay pinangungunahan ng banal na Espiritu, at siya ay binigyan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Eh kung hindi ba sa Holy Spirit, sa pagiging tao, o hindi siya gumabay sa Panginoong Jesucristo, ay baka natukso na siya doon sa ilang at mababaliwala ang kanyang pagsilang hanggang sa kanyang pagkamatay. Kasi kung matutokso siya, baliwala na yung plano. Pero because of the presence of the Holy Spirit, after he was baptized, the Holy Spirit filling him, dinala siya sa ilang upang daw siya ituksohin. For 40 days and 40 nights, hindi siya kumain ni anuman. Ngunit napagtagumpayan niya ang mga dakila at malalaking tukso na ibinato sa kanya ng dyablo. So tayo mga minamahal na kapatid, bagamat sa panahon ito ay wala yung panahong inaasahan natin mangyari ng early church, ang mga apostles ay gumagawa ng puno ng kapangyarihan at napakalapit sa kanila ng Diyos sapagkat ang Espiritong pinagkatiwala at inilaan sa kanila ay dumating at ang Espiritong ito ng Diyos ang siyang nauna para ang iglesia ay lumago in leaps and bounds. Ngayon, mga minamahal, nasaan na po ba ang iglesia? Ang dyablo ay patuloy na gumagawa. Pero alam natin, talunan na siya. Pero wag sanang tayong mawawalan ng loob. Huwag nating babaliwalain. Kundi ihanda natin ang ating mga sarili sa paggawa at pagsunod sapagkat ito ay binubunsod sa atin ng Holy Spirit. The Holy Spirit is the one who gives us our giftings. Kung ano man ang spiritual gift na meron ka, ito ay pinagkasi sa iyo ng Holy Spirit. Kaya mahalaga na ang kapangyarihan ito'y manatili sa atin. Na ang Panginoong Jesucristo ay nagsalita at nagtagubilin sa mga apostol. Ang sabi niya, sa Matthew 28, verse 18, all authority has been given to me in heaven and on earth. Binigay na sa kanya ang kapangyarihan, ang authority. That's why even us, as followers of Christ, should have that authority ourselves. At ito yung magagamit natin upang tayo patuloy na magtagumpay. Maaaring pukulin tayo ng kaaway, kabi-kabila. Ngunit ang
proteksyon at paggabay ng Diyos ay isa sa atin dahilan sa ministry ng Holy Spirit na gumagabay sa atin sa ating pag-unawa sa kanyang mga salita at sa ating mga pananalangin. Kaya, salamat sa Panginoon kung tayo ay nabautismuhan na, kagaya niya, naway nabautismuhan tayo hindi lamang sa tubig, kundi sa kapangyarihan ng kanyang Espiritu. At sana sa ating pagpapatuloy sa pamumuhay sa daigdig na ito, anuman ang mga kahirapang darating, lahat ng yan ay mapagtatagumpayan natin. Sapagat ang Diyos natin ay Diyos na makapangyarihan sa lahat at walang sino man na maaaring manaig kaysa sa Kanya. If God is for us, who can be against us? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Marapat lamang na tayo'y magdala ng handog sa Panginoon ayon sa pagpapalang ibinibigay niya sa atin. Paglingkuran natin at sambahin ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik siksik, liglig at umaapaw. Ibabalik siksik, liglig at umaapaw. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ang Ama'y papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang, at ng lahat sa kalangitan. Amen. Kamahal-mahalan naming Diyos at Panginoon, magalak ka nawa sa aming mga handog at kaloob na bahagi ng aming pagpapasakop at pagsamba sa iyo sa iyong pinakamataas na kalalagayan bilang makapangyarihang Diyos na lumalang at Panginoong tumubos sa amin sa aming mga pagkakasala. Amen. Sa aking hati ang tinapay, gaya sa pampangibahagi na sa salita'y aking natagpuan. Ikaw ang palaging nabubuhay, ang katotohanan basbasan mo, tulad sa tinapay ng mata mo. Ang sangkalayaan buhat sa'yo, ang kapayapa'y kakamtin ko. Narito tayo upang alalahanin ang banal na hapunan ng Panginoong Jesucristo kasama ng kanyang mga apostol doon sa isang silid. Humigit kumulang 2,000 taon na ang nakalilipas.
Ito ay paghahanda rin sa dalawang kapistahan, ang kapistahan ng Pasko at ng tinapay na walang levadura. Ang mga simbolong ito ay ating pinagsasalu-saluhan, hindi dahil ito ay nakapagliligtas, kundi upang alalahanin natin ang ginawa ng tagapagligtas para sa atin. At sa pamamagitan din ng mga simbolong ito ay nahayag sa atin kung ano ang kanyang banal na kalooban para sa lahat ng nananalig at sumasampalataya. Sapagkat sa pamamagitan ng mga simbolong ito ay pinapahayag niya ang kanyang pagparito, ang kanyang pagpapakasakit sa krus ng Kalbaryo, ang kanyang muling pagkabuhay, at ang muli niyang pagbabalik. Kaya hilingin natin sa ating Panginoon at Diyos na makapangyarihan sa lahat na pagpalain ang mga simbolong ito. Na sa ating pagtanggap ay meron tayong ganap na pagpapahalaga. Tayo ay manalangin. Narito po, O Diyos, ang mga simbolo ng tinapay at ang katas ng ubas. Mangyari nawa, O aming Diyos, sa pamamagitan po ng aming pagtanggap ng mga simbolong ito, ay patuloy na mag-ugat sa aming mga buhay ang pagliligtas ni Kristo at ang katiyakan sa buhay na walang hanggan na aming tatamasahin sa kanyang muling pagparito at pag-ahari, kapiling niya at ang iba pang mga hinirang. Amen. Noong gabi niyaon, bago siya ipagkanulo ng isa sa kanyang mga alagad, kasama niya sila sa isang silid na kung saan doon ay nagpahanda siya ng isang hapunan. Habang nakapahingalay ang mga alagad sa hapag at kumakain, lumampot ng tinapay ang Panginoon mula sa hapag. Pinagputol-putol ito matapos ang pagpapasalamat at inabot sa kanyang mga alagad. Sabi niya sa kanila, tanggapin niyo ito at inyong kanin. Ito ang aking katawan na aking ihahandog ng dahil sa inyo. Pagpalain mo, O Diyos, ang tinapay. Maging sa ang tinapay na nakahain sa kanya naming mga tahanan at sambahayan na pagsasalu-saluhan sa mga sandaling ito. Sa pamamagitan nawa ng tinapay na ito, patuloy namin mapagtibay ang iyong ginawa para sa aming kaliligtas. Amen. Tanggapin po natin ang tinapay. Matapos na sila'y makapag-apunan, kinuha ng Panginoong Hesus ang saro mula sa hapag, pinagpasalamat ito. At matapos ang ilang pagtatagubilin, inabot niya ito sa kanyang mga alagad na sinasabi, ito ang aking dugo na siyang naging tipan ko sa inyo. Sa tuwing kayo ay magsasalo-salo, gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Pagpalain mo at paspasan ang katas ng ubas na ito na aming pagsasalo-saluhan, maging ang mga katas ng ubas at alak sa kanilang mga tahanan, upang sa pagtanggap namin maalala namin ang dugong pinangbubo mo at pinambayad mo para sa aming kasalanan, upang kami magkaroon ng katiyakan sa buhay na walang hanggan. Mga minamahal, tanggapin po natin ang katas ng ubas.
Muli tayo po ay manalangin. Magpagpala naming Ama, salamat po sapagkat minsan pa muli po kaming nakibahagi sa banal na hapunan, sa pag-alala sa ginawa ng Panginoong Yesus para sa aming kapakanan. Naway lalo pang mag-ugat ang pananalig na ito at magbunga sa aming mga buhay. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Jesucristo na anak na bugtong niya, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing, sa ikatlong araw na buhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, doon nagmumula at paririto upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan at ang buhay na walang hanggan, siya nawa. Tindig ka kay Jesus, tayo ay sumunod. Wali ng pagkatakot sa pakikihamok. Ngayon'y naninilbihan, taong karamihan, at nakikilaban sa dinagumpay. Kay Jesus ka sumapit, di siya nagagahis. Wala kang masasapit, mahina kang labis. Aral niya'y isangkap sa buhay, isang lahat, nang hindi ka maninsan sa iyong paglakad. Humayo at magtindig, ituloy ang nais. Pakinggan mo ang tinig ng nagsisiawit, at pinapupurihan, haring nagtagumpay, at nagbigay ng buhay sa nasalibingan. Amen. Tayo po ay manalangin. Sa aming pansamantalang pagpipingit ng gawain ng pangalambahan, samahan mo kami sa aming mga lakbayin sa araw-araw. Ipanatag mo, O Diyos, ang aming mga kalooban at huwag nawa kaming wawalay sa iyo. Samahan mo ang mga may karamdaman sa panahon na sila'y nakararanas ng panghihina ng kanilang kaluluwa at katawan. Sa kabila ng mga sakit at hirap, patuloy mong palakasin ang kanilang espiritu. Maranasan nawa ng mga kapatid naming naulila dahil sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay, ang kapayapaan at kaaliwan na ikaw ang higit na makapagbibigay. Aliwin mo, O Diyos, ang sambahayan ng Nanay Liwanag Pakinggan. Gayon din ang sambahayan ng mga Rowaro sa pagpanaw ng kanilang Mamang Gomer. Ikaw din nawa ang siyang patuloy na aabot sa aming mga pangangailangan, maging sa mga pagharap namin sa iba't ibang sitwasyon ng buhay. Ang lahat ng ito at ang iba pang mga dalangin na hindi nasambit ay iniaalay namin sa iyo. Amen.
ngayon, ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan ang siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Hesus na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo na nagpatibay sa walang hanggang tipan. Naway ang pagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang may sagawa ang kanyang kalooban, at sa pamamagitan ni Jesucristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa Kanya. Papurihan nawa si Kristo magpakailanman. Amen.